Hello, ayan. Good morning guys. It's already 7 a.m. Nagre-ready na kami para pumunta sa second chemotherapy session ni Mrs. Ayan, medyo maliwanag na guys. Before mag 7:30, kailangan makaalis na kami dito sa bahay. Nagre-ready na siya ng kanyang mga dadalhin. And then, ready ko na rin yung mga documents na dadalhin namin. Nakakailanganin sa kanyang chemo sa hospital. Hindi na-prepare na rin yan yung kanyang green tea. Yan. Para sa kanyang tulong na rin sa kanyang pagtanggal ng bukol. Maganda raw to sa kanya. Green tea. Yung tsaa. Hindi nagpe-prepare na rin siya ng apple na kanyang merienda mamaya. Karamdam siya ng gutom. Ayun, lilinisin. Ayun na guys. Ready na kami. Paalis na kami yan. So, ito na guys. Nasa chapel na kami ng CMC. Pray muna. Hingi ng gabay ni Lord. Sana yung kanyang ilalagay sa kanyang mga medicine ay malaking maitulong at mawala ang kanyang mga bukol sa kanyang endometrial. Sana gabayan siya ni Lord. So, ayan na guys. Nasa loob na kami ng Ilan? infusion room. Ilan ka ba dati? Nilagyan na siya ng lalagyan ng kanyang Pero nakain ka naman. chemodrugs at ng kanyang swero. Bali dalawa yung dulo niya, pang swero at pang chemodrugs. Dapat pala dami mo pa kain mo. Ayun, habang naghihintay kami ng prepare nung nurse niya yung mga ilalagay sa kanya. Ayun, may kakwentuhan siya din. Ang kanyang diagnosis naman ni Ate Josepina. Actually guys, Josephine. Kasi yung katabi niya Josepina. Ayun guys, kung mapapansin nyo, dito na siya sa may ano. Meron po. Hindi na dito sa may kamay niya. Kasi mahirap dito kuhanan ng ugat, kaya doon na siya sa may pag kinukuhanan ka ng dugo, kapag nagdo-donate ka ng dugo, doon na sa may kanyang braso, sa may siko ba yan. Yan, naghahanap siya ng kanyang habang pasensya na guys, nagbibideo tayo. Iinom yata siya, ayan, tinuturo sa akin. Alin? Yan, iinom yata siya ng tea. Ayan guys, binigyan ko na siya. Ayan, nalagyan na siya ng swero. Yun yung unang ilalagay bago ilagay yung chemo drugs. Mag-antay tayo ng ilang minuto. Marami siyang gamot. Endoscopy nga ako eh. Hindi pa ako naka-endoscopy. Naka-syringe, lalagay dun sa may Madagdagan pa ang problema eh. may antihistamine. Maasim, laging ako nagdidighay. Para hindi sumuka. Bali, 4 siya. Hindi ko lang kabisado yung mga gamot. Butit may card ako bago rin. Ako, bago rin ang card ko. Sila dyan nung katabi niya. Grabe. Tito 30. Dito sa Ovary cancer naman sa kanya. Sa bahay. Yung katabi niya. Biyernes. Sa Tapos dito naman sa harap. Sa akin naman, di nasakit. Kaya lang, lagi ako nadighay. Cervical Maasim. naman. Kasi yung lahat ng nasa room na yan, lahat yan cancer, cancer patient, iba-iba nga lang sila. Ayan, yung time na yan, kaya tinignan niya kasi nakita ko. So ayan na guys, yung katabi niya si Ate Josepina. Magpe-prayer sila. Magpe-prayer muna kami kasi maya-maya ilalagay yung chemo drugs. Tapos si Ate Josepina naman, may cancer din sa ovary. Hindi pa siya nilalagyan ng gamot kasi kararating lang nila, kailangan pa magpahinga na muna kami sa kanya. Ayun, nagpe-prayer sila. Kami pala nagpe-prayer. Kasama ko sa prayer din. Ikinat ko yung video. Nag-prayer na sila kapag simula na sila eh. Kaya kinuhanan ko na ng video. Ayun, prayer. Ikakat ko yan maya-maya yung prayer nila. Humingi sila ng
gabay, and then maging effective yung mga gamot na ilalagay sa kanila. Mabait si Ate Josefina sa yung family niya. Lagi namin kasabay namin siya lagi. And then yung first chemo siya rin kasabay namin, yung second chemo siya rin yung kasabay namin. Actually siya naopera na siya. Meron lang nakapas sa may leeg niya na may parang bukol na maliit, yung nodes, lymph nodes. Kaya ang advice ng doktor, kahit natanggal na yung ovary niya, i-chemo pa rin siya ng 3 times. Sabay nga silang dalawa. So, ayan na guys. Ayan, kung makikita nyo. Yun yung chemo drugs, yung isang doon sa may kanan. Medyo, ano na si Miss dyan, medyo, yung tipong parang malambot siya o nanghihina. Kasi nga, pag pumasok yung chemo drugs, yun yung malakas eh. May, ano talaga siya, parang hapo o sa yung ibang yung ano ng katawan niya. Yun yung sa may kanan na yun.